Kaya ikaw lamang ang aming tatambahin at mamahalin na habang kami nabubuhay. Lord, kalangit ng aming paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali. Sa araw-araw, Panginoon, itinataas namin ang aming kahilingan. Unang-una ay may tapos na pandemic na nakapalibot sa aming Panginoon. Lord, hiniling namin na sa pangalan mo, sa iyong banal na dugo, Panginoon, ay mawala na ang kalaban namin na hindi namin nakikita, Panginoon. Sana po, Panginoon, hindi namin nakikita ang aming kalaban, pero ang iyong bawat mga anak, Panginoon, ay bibigyan mo ng kalakasan. Palalakasin mo ang lahat ng katawan ng iyong mga anak, Panginoon, at alam namin ang iyon ang aming paglaban. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga tukso na ito upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong kabutihan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mga stress at mga problema ay isa sa napapahina ng aming mga immune system. Pero alam namin, Panginoon, na nandiyan ka upang kami alalayan, bigyan ng kalakasan, bigyan ng katalinuhan at kaisipan upang ito ay aming maiwasan, Panginoon. Tanggalin mo sa aming, Panginoon, ang mga hinanakit. Ang mga sama ng loob, Panginoon. Bagkus, Panginoon, bigyan po kami ng pagpapatawad. Bigyan mo kami ng kababaang loob, Panginoon, upang ang kapwa namin na nagkasala ay aming mapatawad, Panginoon. Bigyan mo kami ng kaligayahan upang ang mga kalungkutan na dumarating sa buhay namin ay aming mapaglabanan, Panginoon. Ilayo mo kami sa lahat ng pangalan. Ingatan mo kami, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na araw-araw ay pumupunta, pumapasok sa trabaho. Alam namin, Panginoon, na hindi namin kayang labanan ang lahat ng mga panganib ko ay kayo wala sa amin, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa ng iyong mga anak na araw-araw ay umatis ng kanilang tahanan upang maghanap buhay, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa. Turuan mo kaming magmahal ng taos ng puso sa aming kapwa at maging mapagpatawad sa bawat isa. Ingatan mo kami, alang-alang sa aming pamilya. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa iyong anak na si Jesus. Amen. Magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po po. Kulay nga po nakakagalak na magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Bagaman 50% pa lang po ang operation natin, at least meron na tayong pagkakataon magbigay ng paburing pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kantayin po natin ang halina't sama-sama.
pumihig ka, O Diyos. Amen. Hallelujah.
Magandang umaga sa bawat isa. Bilang Panginoon. Welcome po ang bawat sa atin sa ating po pagdating paniwaga. Ako po ay magbigyan naman po ng mga pabalita. Una, para po sa ating pong mission activities. Batay po sa ating pong meeting kahapon, mga pastors ng Sapag Vision ay present na po ang mga activity ko tulad ng EFW, EFM, fellowship, and din ang FY fellowship, at maging ang SKC fellowship. Present na rin po yung ating pong divisional prayer fellowship tuwing first Friday ng every month. Yan lamang po ang ating pong usapan namin kahapon. Kung pwede ito po ay tuloy po natin ang ating pong prayer fellowship sa ating pong local church. Dahil din ang araw ng Pizza every first Friday of the month. Kung pwede ito po ay sa bawat mga bahay o maging sa ating church na ito. Batid po yan sa pag-usapan po na magkaroon po ng meeting po ang mga council and elders. Nais ko po pasalamatan kayo mga kapatid sa inyong mga contributions, financially at saka materially, patungkol po sa preparasyon ng pastors meeting na naganap kahapon. Maraming salamat sa inyong mga tulong, sa lahat ng mga nagsipagluto at sa mga nagsipag-serving para ating pong masuportahan sa pagitan ng pagkain ng ating mga pastors na nagkaroon po ng meeting kahapon dito sa ating church. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At yun lamang po ang ating pong mga pinapaabot, mga pabalita, at din naman ang pagpasalamat sa inyong lahat. Ang patuloy din po ninyong suporta sa pagitan ng inyong mga panalangin. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Belated happy birthday kay Pastor. Pagkaman hindi kanina katalo kahapon, doon pa rin ang aming spiritual pag-practice. Nagka-pastor ng kabuwangan ng Pastor John. Sa pinangadawa ko rin ang birthday. Ulit mama niya nito. Okay. Itong mga high school kami, actually ko na pag-elementary, yung mga ayun na makabas na sister din na kasama na sa elementary. Mag-usok nga ito muna, mga cellphone pa eh. Usok ko ng Islam din. Alam niyo mga kabataan nga sa Islam din. Diba? Nandiyan mga questions sa ito, mag-interrecord. Kasi sa cellphone na lang. Diba? Isang question lang ito ay, what is love? Ang pagkakita, masyadong interesado ng mga kabataan niya, what is love? Ang pagkakamong meaning, love is blind, ano pa, maramo. Pero, alam mo ba ang pinaka sa atin na pinaka-angkop na kahulugan, love. Ating iba tayo sa mga kasulatan. Love is giving. Do you agree? Love is giving. Diba? Bakit? May naalala na kasabihan. You can give without loving. You can give without loving. Hindi ka ba magbigay ng walang pagmamahal? Ano kayo mga halimbawa ng gano'n? Basta ng tao yan. Nilagkatong ng tao ay halimbawa sa mga appointing officer, may taga-apply na tao na. Dahil para ma-appoint, para ma-trabaho. Pero bukok ng dahilan ay love. Ang marami pa.
ay lalo kung panahon eleksyon at big period, marami ng tao, pero kung ulang ka, road at opposite. You can give without loving, but you cannot love without giving. Agree? You cannot love without giving. So magkano yun? Magkatambal. Magkatambal. Look, isang napakagandang pruweba na ato mabasa sa banal na kasulatan na yung tinutuloy natin pinakapuso. Kaya pinakapuso dahil love. John 3:16, kung mababasa kasi anong kabisado na ito. Ganun na lang ang pagsinta, ganun lang ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan. Anong patunay ng kanyang pagmamahal sa atin? Ano nga? Ibinigay niya kanyang buntong na anak. So yun ang katambal ng love. Because God loves us, kaya He gave His only begotten Son. Dahil mahal na tayo. Dahil alam ng Diyos at nakasulat din na tayo nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, siya bigay ng kanyang buntong na lang para maging sanhitin ang kaligtasan. Okay. Ating iniyahambing ito sa ating gawain ngayon na pagbibigay. Sana bawat isa sa atin, ang dahilan ng ating pagbibigay, pagdating ng punto ng tithes and offering part natin, ay dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. Hindi yung tayo napipilitan lang, o kaya sinasabi natin, obligasyon lang. Kundi mahal natin ang Panginoon. Amen? So, I hope na bawat linggo, bawat pasok tayo rito, ay nakahanda ng lahat ng ating bibigay dahil mahal natin ang Panginoon. At lahat tigit kakibat yan, mahal natin ang ginagamit ng Panginoon para lalo pang lumago tayo sa lipunan. Amen? So, okay, so ihanda natin ang ating mga nakatalaga, nakatalaga bibigay para sa ating Lord. So, meron special na sa manalangin tayo, bago natin iisip. Ama pala na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Jesus. Wala katapusan ng aming pasasalamat sa iyo. Dahil patuloy na kaming pinagpapala sa kabila ng mga pagsubok sa buhay namin at itilag sa amin sa buong sanlibutan ngayon. Kami hindi nagkukulang sa aming mga pangangailangan dahil ikaw ay nariyan. At patuloy mong binubuo sa amin ang mga pagpapala at aming pangangailangan sa araw. Meron mga nawalan ng trabaho dahil sa sitwasyon, pero Panginoon, alam namin na wala na pulbusan. Salamat o Diyos. Ikaw ang may kaakibat, ikaw ang may sandalan upang balang kasalanan. Sa ngayong oras, Panginoon, narito nakahanda ang aming mga tithes and offerings para taguukol para sa inyo po. Salamat po Diyos sa pagpalain po po ako kami sa habang panahon na paginahan ko ba sa sarili sa pangalan ng Jesus.
Pinili ko po ang bawat isa na kayo po ay tumayo. Ang ating pong talata ay makikita sa aklat ng Genesis, Kabanatang 4, talatang 16 hanggang 26 na mga talata. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa. Nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki. Ang sanggol ay tinawag niyang Enoch. Nagtayo siya ng isang lungsod at tinawag ding Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ay ama ni Irad na ama naman ni Mehujael. Anak naman nito si Metushael na ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng dalawa, sina Ada at Sila. Naging anak ni Ada si Jabal, ang pinagmulan ng mga nagpapaskol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Jubal na siya namang pinagmulan ng mga manunuktok ng alpa at plauta. Naging anak naman ni Sila si Tubal-Cain, sa kanya nagmula ang lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae na ang ngalan naman ay Naama. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, "Dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Sila, asawa kong giliw. May pinatay akong isang kabataan. Ako ay sinaktan, kaya ako pinatay. Kung saktan ni Cain ang parusang gawad, sa gagawa nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan." Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapatid ni Abel." At ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimula ang mga tao ng pagdalangin sa Diyos at pagtawag sa kanya ng Yahweh. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ano pong pagkabasa? Sa muli, magandang umaga po sa lahat. Kayo po lahat ay welcome po sa pagtinig ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakil at Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa inyong katapatan sa bawat isa amin. Panginoon, sa pagparito, ito po Panginoon, yung po ay makakapon para ikaw Panginoon aming pong paglingkuran at sampahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon sa araw na ito na iyong binigay sa amin. Salamat Panginoon sa patuloy po ng proteksyon sa amin sa lugar na ito. At maging yung mga kapatiran po namin sa ibang mga bansa, maging Panginoon sa lugar ng dito Manila, Panginoon, na kung saan ay meron po kami mga mahal sa buhay at mga kapatiran na doon po nanirahan at naghanap buhay. Naniwala kami, Panginoon, na sila ay patuloy mo na sa ilalim ng iyong kaparihan, ng iyong pag-iingat. Kalapit ito, Panginoon, salamat sapagkat yung mga nalandig pa, Panginoon, sa mga bansa ay patuloy mo silang iniingatan sa kabila, Panginoon, ng pandemya ito. Ay patuloy po sila na maging matatag at maging matibay sa kanilang panampalataya. Sapagkat sa pagitan ito, Panginoon, ang iyong mga anak ng Diyos ay magtatagumpay. Ngayong umaga, Panginoon, sa amin pong paghinig ng iyong salita, nawa patuloy pong buksan ang mga pandinig ng bawat isa at maging ang mga kapatiran na sa ibang mga lugar na sa nipan po ay nakatunghay sa aming pong panambahan ng umaga sa iyo. Nawa, Panginoon, pagpalain sila. Ano man ang Diyos ang kanilang mga pangailangan,
Patuloy pong tugunan, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Ang aming mga kapatiran o ang aming mga kababayan, ang aming mga kapwa mga Pilipino, Panginoon, nagdurusan, naghihirap sa kawalan ng mga pinansyal at mga material, mga pagkain. Nawa, Panginoon, sila ay patuloy mong tulungan. Patuloy mong ingatan din, Panginoon, ang lahat ng mga frontliners sa buong bansa. At patuloy mo rin ingatan ang lahat ng mga pastors, lahat ng mga Kristiyano, Panginoon, sa buong bansa, ay patuloy mong ingatan. Maging, Panginoon, ang aming pong bansa, ay patuloy mong tulungan, patuloy mong kayo mahabag. Patawarin po, Panginoon, ang aming bansa. Iyo pong pagaling, Panginoon, mula sa COVID-19 na ito. Naniwala kami, Panginoon, na kung lahat ng mga tao, lalo na, Panginoon, sa lahat ng mga pamunuan ng aming mga bansa, ay sila po'y magpakumbaba at kilalanin ka. Magsisya talikuran po, Panginoon, anumang kasalanan, ay iyo pong pagalingin ang aming bansa at iyo pong paunlarin muli, Panginoon, ang aming bansa. Panginoon, salamat sapagkat niwala kami ng aming Diyos na pinaglingkuran, na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, ay Diyos din po ngayon na kumikilos gumagawa ng lahat ng mga kabutihan, mga himalang bagay. Naniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa iyong kaparihan. Panginoon, mahabag po kayo sa aming bansa. Mahabag kayo pa sa lahat ng mga bansa na nakaranas, Panginoon, ngayon ng ganito mga problema at mga pagsubok at mga pag-atake ng COVID-19, Panginoon. Magligtas na kayo, Panginoon, at magpagaling ng maraming mga biktima ng COVID na ito. At maraming salamat, O Diyos, sa iyong katugunan. Sa dakilang Panginoon Jesus. Amen. Ngayong umaga po ay kipuyaki pong dadalhin sa isang topic. Are the days of Noah there again? Are the days of Noah there again? Ang panahon ba noon ni Noe ay ituloy pa ngayon. Sa ating pong paksa na nabasa, napakinggan, ay makita po natin dyan ang isang kasaysayan na kung saan ay naglalarawan o nagkakarakteris po ng mga iba't ibang mga bagay po sa panahon noon ni Noe at maging sa panahon po natin ngayon. Ang ating Panginoong Kristo bilang ating tagapagligtas na bago po sa doon napadako sa cross upang mamatay at matubos tayo sa ating mga kasalanan at malibigyan ng kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. Kaya po sinabi sa kanyang mga alagad na kapag ang nangyari lahat ng mga bagay nito, batay po sa nakatanungan ng kanyang mga alagad o ng mga disciples, kung kailan ba mangyayari ang mga bagay na yon, sa mga huling araw nito, sabi nila, ano ang mangyayari? Ang sagot ng Panginoon, kapag nakita niyo naganap na ang mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Ang panahon noon ay ikinukumpara ko ngayon sa panahon natin ngayon. Sa panahon ni Noe at maging sa panahon natin ngayon. Ay po sa banang salatan, sa aklat ng Henesis, kamarang 6. Dito po natin makita ang kapanahonan po ni Noe na ang mga tao po ay paroon parito. May mga nagsipag-asawa, may mga nagsipag-inom, may mga nagsipag-kain. Ang iba naman po ay nagsipag-tayo ng mga gusali. Mga may nagtatanim. At maging sa panahon ko ngayon, yun din ang ating pong naobserbahan. Yun din pong ating pong nakikita. Yun din pong ating pong naranasan. Sa panahon ng Noe, ay parang bumabalik na naman ngayon sa ating panahon ngayon. Okay, dito po sa ating pong nabasa mga talata, naso pong mabigay sa inyo ng mga iba't ibang katanungan
katagian o characteristics about the days of Noah and the days of our world today. Una, makita po natin dyan sa unang bahagi. Those days were characterized by perversion. Ang araw noon, ito po ay nangaragan at mayroon pong mga pangyayari na kasamaan ng kabuktutan o ng kabalikaran. Ang salitang perversion, ito po ay nasasalin po sa isang proseso po na kung saan ang isang bagay pong tama ay ginagawang mali. May kalikuan, may kabuktutan at mayroon pong kabalikaran. Sa panahon po noong Noe, sa kanyang pangarap po sa mga tao, na habang ginagawa po ang isang naparaking bangka, siya po ay nangaral at siya po ay tumuturo sa mga tao patungkol sa darating na paghakot ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang gugunawin ang buong sanlibutan sa magitan ng baha. Sa kanyang pagtuturo at pangaral, halos ang kanya lamang pamilya ang naligtas. Ngunit ang karamihan ay hindi naniwala sapagkat sila po'y namumuhay sa tamang pamumuhay. Ang panahon noon ni Noe ay maraming po mga pumuhay na kabaliktaran, kalikuan sa kasalanan. At ang mga bagay pong tama ay ginagawang mali. At ang mga bagay na mali ay ginagawang tama. Perversion. Sa panahon nila noon, ay hindi naman ngayon, marami mga tao na mamagaraw din po ng mga kalikuan, na mga kabuktutan o ng mga kabaliktaran. Ngunit para po sa lahat ng anak ng Diyos, ay kailangan manatili po na tayo ay namumuhay sa tama at katotohanan na upang sa ganon, pagdating ng ating panahon, tayo isa po sa mga qualified o makasama po sa kanyang pagbabalik. Sapagkat sa panahon yaon ni Noe, biglang dumating po ang baha at hindi po namalayan ang mga tao po hindi naghihanda. Para po sa ating bilang mga mananampalataya, ito po mga bagay ito na ating pong nakita sa panahon natin ngayon, ating pong narinig, ating pong naobserbahan. Yan po ay mga palatandaan ang Panginoon ay malapit ang dumating. Amen? Siya ay malapit ang dumating. Kaya nga patuloy pong pinangangaral ko ang mabuting balita, ang pagtuturo, ang mga pagpapaalala, ang paghikayat ng mga Kristiyano po ay maging tapat at masigasig sa paglilingkod, sa panalangin, at talagang maging malapit sa ating Panginoon sapagkat biglang darating ang Panginoon na hindi na mawala ng tao. Sino mang tao hindi makalam ng kanyang muling pagbalik. Ngunit ang kanyang paalala ay tayo maging laging handa sa lahat ng oras. Noong sa ganon, tayo ay kanyang makapiling doon sa kanyang presensya doon sa kaluwalhatian. Amen? Amen. Pangalawang bagay, those days were characterized by prosperity. Those days were characterized by prosperity. Doon po sa talatang 20, mag-iyak ko na dyan kung ating pong babasahin ang talatang ito. Sabi po dito, naging anak si Ada ni Jabal, ang ninuno ng mga nagpapastor ng mga baka at ng mga tumitira sa tonta. Ito pong talata ito ay tukoy ng ulugan ng prosperity. Sa panahon noon ay meron din pong kasaganaan ang naranasan sa panahon po ni Noe.
At ang pinakaunang tao po sa ating pong nabasa, ito pong si Jabal, siya po yung taong manahan na nagpaamo ng mga hayop. At kapag naging maamo po ang mga hayop sa kanya, ay talagang dumadami ang kanyang mga alagang hayop. At ito ay kanyang sinasanay, ito ay kanyang tinuturuan. Ibig sabihin, marunong po siya na magparami ng mga hayop na ito, na kahit hindi siya bumili nito, ay dumadami pa rin ang kanyang mga alagang hayop. Sapagkat marunong po siya na magpaamo. Siya po ang taong kaunahang tao na kung saan ay naging masagana sa time na yun ni Noe. Sa panahon natin ngayon, may mga tao pong naging masikap, may mga tao po naging masagana sa kabuhayan. Nasa panahon po ni Noe noon ay may mga tao rin ganon. Ang kanyang panahon noon at panahon natin ngayon ay hindi magkaiba. Kung sa panahon ni Noe ay mayroon pong kasaganaan, mayroon pong prosperity, may mga taong masikap sa hanap buhay, sa paghanap buhay. Mayroon din po sa ngayon mga masikap sa hanap buhay. Maraming mga umunlad, maraming mga yumayaman sa panahon po natin ngayon. Kung ating pong pabalikan ang kwento patungkol sa panahon ni Noe, maraming mga nagtatanim, maraming mga nagtatayo ng mga gusali. Sapagkat dumarami rin po ang mga tao, yun din sa ating panahon po ngayon, mayroon po ang mga prosperity. May mga kasaganaan. Amen? Hindi po makaibo ang panahon po ngayon. Ninawiyat natin ngayon. Sa aklat po ng Timoteo, kabanatang 3, 2 Timothy chapter 3, verse 5, at maging sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4, makikita po natin dyan, ang buhay ng mga tao ay naroon sa kalibuan. Naroon sa kawalan ng pananampalataya. Marami pong mga tumatalikod sa katotohanan. Marami pong tumatalikod sa pananampalataya. Marami pong mga taong suwail at mga lapastaang po sa mga magulang. Ang mga tao na yaon ay halos namumuhay na walang galang, walang respeto po sa mga kapwa. Namumuhay po sa mga bagay pong makalaman. Sa pagkatin po ay nasa mga huling araw ang tinutukoy po ng mga aklat ng Timoteo. May mga tao pong nakapagawa sa ko ay may pananampalataya, ngunit hindi man makita sa buhay nila ang katotohanan po ito. Mga kapatiran, ito po ay mapaalala sa atin sa panahon natin ngayon, na kung saan ay lumalagan na po ang kasamaan. Hindi lamang po kasamaan maging ang pandemig na ito ay lumalagan hindi lamang sa ating bansa, mang sa lahat ng bansa. Lahat po tayo ay piktado. Ngunit laganap naman po ang kasamaan. May marami mga tao po na tumatalikod po sa pananampalataya sa panahon yun. Ngayon din naman, dahil po sa kahirapan, dahil po sa kagutuman, dahil po sa mga problema, ang pandemig nito ay parabagang naging dahilan na mga tao ay inilalayo sa tamang katuruan, sa tamang pananampalataya. Tingnan po natin sa panahon po natin ngayon, unti-unti po na pinaghihiwalay ang mga Kristiyano. Dati tayo po ay magkatabi sa ating mga upuan. Ngayon, 2 taon lamang sa isang upuan. Ngayon, 1 taon lamang sa isang upuan. Kung yung kong maalala ang sinabi ng Panginoon sa bagong tipan, sa huling mga panahon yaon, kakalat ang mga tupa sapagkat wala ang mga pastor. Kakalat ang mga tupa, wala ang pastor.
Kung ating pong papasin sa panahon ngayon, para bagang unti-unti na hiniwalay ng COVID-19 ang mga Kristiyano. Baka nga sa huling panahon, ang mga tao ay hindi na makapasok doon sa loob ng church sapagkat puno na ang mundo ng COVID. Sino ba ang pupunta doon sa church? Kasama natin dito sa church, doon na lamang sila sa bahay. Doon na lamang sila sa kanilang mga tirahan, sa mga tahanan po nila. Ngunit, bilang mga Kristiyano, kailangan naman po tayo ay maging matatag. Tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya. Lalo pa tayo maging malapit sa ating Panginoon. Kung ang po ay paunti-unting pinaghihiwalay sa ating mga upuan, tayo naman ay dapat maging malapit sa ating Panginoon. Maging mapanalangin. Maging mapagbasa ng kanyang salita. Sapagkat ito lamang po ang siyang tanging lakas natin. Ang tayo ay magbasa ng kanyang kasulatan. Tayo ay manalangin. Ito ang ating kapangyarihang lakas upang tayo makasukay sa mga pagsubok ito sa ating bansa. Mga kapatiran, ikaw at ako ay tayo po'y namumuhay po sa panahon ngayon na kung saan na kahit meron po mga kasaganaan, meron po mga panahon na mga kawalan sa buhay. Marami po mga taong dumadaing, marami po mga taong sumisigaw na kahit sila ay nagugutom, kami ay nagugutom. Hindi kami makauwi sa aming mga pamilya. Kami ay stranded. Kami nagkasaro na ito. Wala kami hanap buhay. Hindi makauwi sapagkat walang masakyan. Ngunit ang tanging pag-asa po natin, ang ating Diyos lamang. Amen po ba? Siya ang lahat ng ating pangailangan. Lahat mga anak ng Diyos, lahat mga Kristiyano, kinakailangan ay maging tapat sa Panginoon. Magpatuloy po na maging tapat sa Panginoon. Magpatuloy po na mamuhay sa katotohanan. Magpatuloy po na mamuhay sa kabanalan. Magpatuloy po na maging masigasig sa paglilingkod. Sapagkat ito ang panahon na tayo kinakailangan na maging malapit sa Diyos. Salam ang ating po pag-asa. Amen. Kung sa panahon ngayon, wala pang pag-asa ang mga bansa patungkol sa vaksin, nandyan ang ating Diyos, ang ating tiyak na pag-asa. Amen po ba ang may manahal? Puri ng Panginoon. Tandaan po natin, sa panahon po noon ni Noe, ay parang di po natin ngayon na kung saan nakararanas ng mga perversion, nakaranas po ng prosperity. At dito po sa pangalawang bagay, ay kabuya ko pong dadalhin, those days were characterized by pleasure. Diyan po sa verse 21, ang sabi po dyan, kapatid nito si Jubal, na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng alpa at flauta. Ibig sabihin po, si Jubal, siya po ang taong kananahan na nag-imbento po ng mga musical instruments. At ang musical instruments, ito po ay ginagamit for entertainment. Sa panahon, mayroon din po na noon. Sa panahon ng Waliway, may mga tao po gumawa ng mga musical instruments, sa tuwing flauta, at iba pa mga instrumento. Sa panahon po natin ngayon, ay mas kitang dumadami po ang mga iba't ibang klase ng mga musical instruments. Sa world natin ngayon, sa sanlibutan o sa kalagaran sa sanlibutan, ang musical instruments, ito po'y ginagamit po for entertainment. Makita po natin sa mga panoorin sa television,
Sa iba't ibang mga palabas sa television, kadalasan po dyan natin makikita po ang mga musical instruments na ginagamit upang mag-entertain ng mga tao sa mga dako sa magitan ng panonood sa television. Kung mayroon po sa nanawa si Jubal sa panahon po rin, mayroon din po sa panahon ngayon natin ng mga musical instruments. Amen ba? Salamat sa Panginoon, mayroon po tayong mga musical instruments, ngunit ito po ay ginagamit po para i-entertain po natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Our musical instruments is to be used para ma-entertain po natin ang presensya ng ating Diyos. Ang ating pag-aawit, natin mga pagpupuri at pagtutugtog po ng mga musical instruments na ito. Magbigay ng kalahatian, magbigay ng karangalan, magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon ang mga musical instruments na ito. Ngunit sa panahon ni Louie, ay hindi po para sa Panginoon, kundi para sa posta ng kasiyahan. Pero salamat sa Panginoon, para po sa mga Kristiyano, ang ganito mga bagay ay kapakipakinabang para po sa gawain natin para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Pang-apat po na bagay, mga kapatiran. These days we are characterized by progress. Kapag sinabing progress, ito po ay pag-unlad, paglago, pagdami. Sabi po dyan sa verse 22, ang sabi po dyan ay si Tubal-Cain. Si Tubal-Cain po, siya po rin po ang nakapag-discover at natuto po na magkaroon po ng mga bakal at mga metal. Siya rin po ang nakapag-discover kung paano tunawin ang bakal at mga tanso. Ibig sabihin, sa panahon ngayon at ngayon ay halos makatugma. Sa panahon noon at ngayon ay makatugma. Noon ay may nakapag-discover ng mga bakal at mga tanso. Ngayon naman ay meron po tayo ganong mga bagay. Ibig sabihin po, kung sila ay naging progression noon sa panahon ni Louie, tayo naman ngayon sa ating panahon ay naging progression din po ang ating bansa. Hindi lamang po ang ating bansa, maging ang ibang mga bansa na sagana po sa mga industrial materials. Ang Japan, ang Amerika, ang China, at iba pang mga bansa. Mapan po natin dyan, dalawa ang progreso ng economic, ng ekonomiya. Sa panahon natin ngayon, hindi po rin sa atin sa isang bansa, mapansin po natin ang progreso po. Nandoon ang mga matataas na technology. Yan. Sa magitan po ng technology, ito po naging pakipakinabang sa lahat ng mga tao. Dahil saan ka pwede kang usapin ng kaharap. Dahil saan ka pwede mong kontakin ang sino man. Dahil saan ka naroon, yan ay kapakipakinabang. Bahagi po yan ng progreso o pag-progress ng ekonomiya sa anumang bansa. Kung mayroon po noon sa panahon ni Louie, siguro ngayon, masabi po natin, parang masigit pa. Sapagkat nasabi naman ito sa Bible, ay ang isipan ng mga tao ay paunlad ng paunlad. Padagdag at padagdag ang karunungan ng tao. Amen po ba? At dahil po sa sobrang karunungan ng tao, marami po mga bagay pong nadidiscoverhan. Marami mga bagay pong natutuklasan sa panahon namin ngayon. Tulad siya.
Okay. Pangalawang bagay, those days were characterized by polygamy. Diyan po sa verse 23, silabing ko ang tinutukoy po dyan na kung saan siya po ay meron pong dalawang asawa. Siya po ang taong kaunahang nagkaroon po ng dalawang asawa. Tingnan po natin dyan ang verse dito. Verse 23. Sinabi na Lamech sa dalawa niyang asawa, "Digin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Zillah, mga asawa kong Lilo." Yan, mga asawa kong Lilo. Sabihin po ay, siya po ay nagpabig ng polygamy na relasyon. May dalawang asawa. Kung sa panahon noon ay may mga taong ganon na umaasawa ko ng makarami. Sa panahon ko na ngayon, ay may mga tao ko na maraming asawa. Amen? Hindi po magkaiba ang panahon ni Noe ng ating sa ngayon. Maraming po mga asawa. Pero ang mga Kristiyano po ay hindi gano'n. Amen? Amen? Hindi gayon ang mga Kristiyano. Tanda po natin, ang mga Kristiyano po hindi gano'n. Isa lang po ang asawa. Amen po ba? Amen. Praise God. Walang Panginoon. Sapagkat ang mga ng Diyos ay tapat sa utos ng Diyos. Tapat sa Kanyang tinuturo sa atin. Tapat sa Kanyang mga batas na kung saan sa lamang po ang paging partner sa buhay. Pero sa panahon po ngayon, ay man nangyayari po yan. Okay. Polygamy. At dito po sa matalatang ito, manapas po natin, ay ipinagbabawal po ng Panginoon sa kanyang batas, sa kanyang utos, mula pa noon, ay hindi na po niya inaalak ang mga bagay nito. Ngunit mayroon po mga lahi o mga bansa na ginagawa ang maraming mga partner. Sapagkat yun ang kanyang autor. Pero sa ating bansa, bilang Kristiyanong bansa, hindi po ganon ang kalakaran. Hindi po ganon ang mga ginagawa ng ating bansa. Amen po ba? Amen. Lalo po sa ating bilang mga Kristiyano. Puri ng Panginoon. Sapagkat may utos at Diyos na natin. Puri ng Panginoon. Pangaling bagay, pangaling po bagay, those days were characterized by pride. Yan, by pride. Diyan po sa talatang 24, yan po ay apo po ni Cain ang tinutukoy po dyan. Sabi po dyan, kung saktan si Cain ng parusang gawat na gagawin ito ay 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang saktan, 77 patong ang kaparusahan. Ibig sabihin po, sa buhay ng tao na ito, na Islamic, sabi niya kung ang kanyang nunong sa Cain ay 70, siya naman po ay 77 patong ang parusa na kanyang gagawin kung siya nasaktan. Kung siya maghihigante, ibig sabihin, kung siya ang maghihigante, ang kanyang parusa, 77 pa. Grabe naman po. Ibig sabihin, naroon sa kanya yung pride. Naroon sa kanya yung pride. Naroon sa kanya yung pagmamataas. Na kung nais niyang gawin niya ito. Walang sino pwede makialam. Walang sino pwede umandang
at magkontra sa kanya. Walang siyang iniisip na masaktan ng sino man, kundi ang kanyang sarili lamang ang kanyang ginagawa para sa kanyang kapakanan. Sa panahon natin ngayon ay lumalagal din po ang pride. At ang pride po, ito po ipag-ugali ng diablo ng kaaway na nagmamataas. Sa buhay po ng mga Kristyano, hindi po ito ang ituturo ng Panginoon sa atin. Sabi niya, maging mapagpakumbaba po tayo. Amen? Tayo maging mapagpakumbaba sapagkat ang nagpakumbaba ay kanyang itinataas. Ngunit ang nagmataas ay kanyang itinabagsak. Tingnan po natin si Lucifer. Nasa po ay nagmataas, sa po ay binagsak ng ating Panginoon. Dahil ang lahat ng Diyos ay itutunan ng Panginoon Jesus na siyang may pusong mapagpakumbaba. At ang kanyang mga anak na tulad mo, tulad natin lahat, ay maging mapagpakumbaba. Amen? Amen. Ngunit, kung mayroon po noon, sa panahon ni Noe, na mga pride, ngayon, mayroon din po dyan. May Buddhist mga palibot, o kahit sa ang dago, may mga pride. Panghuli po, ay those days were characterized by pollution. Were characterized by pollution. Ay ibig sabihin po, na makita po ng Diyos ang sanglibutan sa panahon po ni Noe ay po sa chapter 6. Lagat na po, talamak na po ang karumihan o ang kasalanan. Ano pong pollution po? Sabi po sa verse chapter 6 ng Genesis, verse 5 hanggang verse 6. Verse 11 and verse 12. Ang tinutukoy po dyan ay ang social pollution. Parami ng parami ang tao. Parami ng parami ang mga tao. At dahil po parami ng parami ang mga tao, laganap din po ang kasalanan sa sanglibutan. Kaya, nagsabi ng Panginoon sa kanya, kung bakit hindi ko pa ang tao dito. Kung bakit nila ko pa ang tao dito. Kaya sabi niya, lilipunin niya ang mga tao sa magitan ng bahay. Dahil periodika po kasi ang sanglibutan, social pollution. Habang dumadami po ang tao, lalo dumadami po ang kasamaan, ang kalikuan, ang kasalanan, o anumang mga weakness sa mundo ito. Sa panahon natin ngayon, yun din po ang nangyayari. Parami ng parami ang mga tao. Kaya po lumalaga din po ang kasalanan, ang kasamaan. Kaya ang ginagawa po ng COVID ito, pinabawasan ng tao. Ginagawa ng COVID ito, sinasaktan ang tao. Ginugutom ang tao. Yan po'y bahagi po ng pollution. Yan po'y bahagi po ng social pollution. Ang Diyos po ba ay may kinalaman sa bagay ito? Mayroon po kinalaman ng Panginoon yan. Kaya pinapahintulutan po niya sa pagkasabi ng Bible, sa kanyang kapahintulutan ng masamang mabuti. Kaya kung ito ay pinapahintulutan ng Diyos ang kasamang ito, na ginagawa ng COVID ito, nandoon naman ang kanyang habag. Nandoon ang kanyang tulong. Nandoon ang kanyang awa. Nandoon ang kanyang pagmahal. Nandoon ang kanyang malasakit sa mga tao. Amen? Lalo na sa mga Kristiyano, hindi po niya tayo pababayaan. Hindi po niya tayo iiwan. Hindi po niya tayo tatalikuran. Ang Diyos ay naging presente sa lahat ng panahon. Kung sa panahon po noon ni Noe, nandun din naman ang Panginoon. Ngunit kinagalaman lamang mangyari ang kanyang sinabi na nilipuli po niya ang mundo, ang salibutan, o ang mga tao sa salibutan dahil sa kasalanan. Pangalawang bagay, sexual pollution.
Sabi po dyan, sa verse 1 hanggang verse 4 ng chapter 6, ang mga anak ng Diyos ay nasipag-asawa sa mga hindi kalahi. Nagtanya-tanya silang hanap ng mga babae na gusto nilang asawahin. Nagtahit, hindi yun pinapahintulog ng Diyos na magsipag-asawa sa mga hindi kalahi, ginawa nila yun. Ibig sabihin na ron yung sexual pollution. Kaya silang buha ng mga magustuhan nila maging partner sa buhay. Yun po ay hindi nagustuhan ng Panginoon. Kaya sa ng Panginoon, laganap na ang kasamaan sa sanlibutan. Dahil po sa ganong partnership o paghanap ng partner. Hindi tama na paghanap ng partner. Sabi ng Bible, huwag magkipamata sa mga hindi mga Kristiyano o sa mga hindi mga mananampalataya. Nagawa po ito nila noon sa panahon ni Noe. Ngayon naman po ay nangyayari po yan. Ganyan po ba? Are the days of Noah fair again? Totoo po yan. Ang panahon ni Noe ay kung mayroong gano'n, sexual pollution. Sa ngayon po ay mayroon po sexual pollution. Lalo kung lumalagan po ngayon, mayroon po mga homosexual, bakla, mga tomboy. Sabi ng Bible, kasalanan po yan. Walang laki po yan sa kanilang Panginoon. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, laga na po ang sexual pollution. Malaki pong kasalanan po yan sa harapan ng Diyos. Puri ng Panginoon, ikaw na po ay tinawag na. Nakilala po natin ang ating Panginoon. Tayo ay binago. At tayo ay kanyang hinako sa kasalanan. Tayo kanyang niligtas mula sa kapasahan. Sapagkat ang mga bagay nito ay dating ang panahon na parasan ng Diyos ang gumagawa ng mga bagay. Sexual pollution. Pagkatong bagay po dito mga kapatiran, ay ang sexual pollution. Verse 12 ng chapter 6 ng Genesis, dyan po yung nagsasabi na ang mga tao po ay mayroon pong corruption sa isip nila, yung mga paniniwala. Sarip na tagapin po nila ang katotohanan, ito ay kanyang tinatanggihan. Ito ay kanyang iniiwasan. Sa panahon, habang sa po ng aral, patungkol nga po doon sa judgment ng Panginoon na dating mabaha, habang sila po ay tumuturo po, hindi po naniwala ang mga ito sa kanya. Tama ang sinasabi ni Noe na mangyayari ang sinabi ng Diyos na kanyang nilipunin sa magitan ng baha ang mga tao dahil po sa kasalanan. Ngunit meron pang nagligtas kanila. Ang nagligtas lamang ay ang pamilya pa rin ni Noe. Hindi po ba? Wala mga tao po naniwala sa kanya. Walang tumanggap. Walang nagligtas kahit isa. Maliban sa kanyang pamilya. Yun po ay spiritual pollution. Ayaw nila ng tama, ayaw nila ng katotohanan, ayaw nila ng kaligtasan. Subalit, mangyayari po kung anong sinabi ng Panginoon ng Diyos sa kanila. Ang magkaroon po ng napakalawak ng baha. Ang pagbuno ng mundo. Ano ang purpose ng Panginoon? Upang linisin po ito. Upang baguhin ang silibutan. At ang manatili po doon ay ang mga tamang pag-ibig tulad kay Noe. Kapag nasabi mong Bible, si Noe lamang po ang kanyang nakita na namumuhay ng matuloy. Ayan. Spiritual pollution. Sa panahon natin ngayon, sa bilang po ng ating pong kakristyanuhan sa buong sanlibutan, kumpara po sa mga hindi mananampalataya, mas marami pa rin ang mga hindi mananampalataya. Kakunti lamang po ang mga
tunay na Kristiyano. Dahil po, ang iba po ay iba ang Diyos nila, iba ang pinaglilingkuran nila, iba ang tinatawagan nila, iba ang kanilang sinasamba. Subalit ang hinahanap ng Panginoon ay ang mga taong sumasama sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Yun ang hinahanap ng Diyos sa sanlibutan ito. Yun ang hinahanap ng Diyos sa mga tao. Yun ang kanyang hinintay. Ang siya ay kilalanin. Ang siya ay hanapin. Ang siya ay tawagan sa kanyang pangalan na si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat kung tumawag sa kanyang pangalan ay may kaligtasan. Amen po ba? Tumawag sa kanyang pangalan ay may kaligtasan. Kung sa panahon noon at ngayon ay hindi magkalayo o hindi magkaiba ang mga kaganapan o mga nangyayari, ikaw at ako ay handa na harapin ang mga bagay. Sa pagdating ng Panginoon, handa ba tayo na humarap sa Kanya? Sapagkat kung naganap na ang mga bagay ito, sabi ng Panginoon, magalak po tayo, magalak kayo, sapagkat malapit na ang ating katubusan. Ang ibig sabihin ng katubusan ito ay ang kanyang muling pagbalik, ay tayo ay kanyang hahanguin, tayo ay kanyang alisin sa mundo ito. Bago pa mangyari ang lahat ng sobrang kasamaan ng sanlibutan. Sobrang kasamaan ng kakaway. At ang mga ng Diyos ay ligtas na po sa lahat ng mga sakunan, ligtas sa lahat ng mga kasamaan, ligtas sa lahat ng mga masamang pangyayari, karamdaman, kahirapan, kamatayan, at iba pa. Ang alam ng Diyos ay nagka sa piling ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Diyan po ang ating po pinag-aaral ko ngayon. Sa panahon ko ni Noe, sa panahon natin ngayon, ay parang magkatulad. Amen po ba? Ngunit para sa ating lahat mga minamahal, tayo po ay manatili at magpatuloy po na maging matatag at maging matibay ang ating pananampalataya. Tayo ay maging matapat at maging masigasig, masipag sa paglilingkod, sa panalangin at mabuhay na may kabanalan ang ating pong pananampalataya at matibay na relasyon sa ating Panginoong Tagapagligtas, ang Diyos na ating panampalataya. Praise God. Praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magtatapos sa isang awitin na sabing kay buti-buti mo Panginoon. Pagkatapos nito, tayo po ay magtatapos sa isang panalangin.
nagbago mula pa noon hanggang ngayon. Kung ang panahon ay nagbabago, kung ang mga bagay po ang may mga pagbabago, ang ating Panginoon kailan may hindi nagbabago. Siya po ay nandiling napakabuting Diyos. Siya po ay nandiling napakatapat na Diyos. Siya po ay nandiling napakabait na Diyos. Diyos na puno ng habag at pagmamahal. Ating lahat. Panginoon, salamat umaga. Salamat, Panginoon, sa tagumpay ng aming pong panambahan. Simula, Panginoon, kaninang unang panambahan at maging itong pangalawang panambahan. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Kami iyo pong sinamahan. Kami iyo pong pinagpaanan. Kami iyo pong pinalalahanan. Kami iyo pong tinuturuan. Upang sa ngayon, Panginoon, kami ay mapuno ng mga kalaman. Upang kami ay maging mag-ingat at maging mapaghanda at maging mapabantay sa mga panahon na iyon. Upang sa ngayon kami, Ama, ay hindi maging ignorante sa lahat ng mga nangyayari. Bagkus kami ay maging handa at puno ng kalaman patungkol sa mga katotohanan ito na husangan. Kami, Panginoon, ay maging laging ligtas sa lahat ng anumang mga masamang nangyayari dito sa kalibutan. Kung sa panahon po ni Noon, ay meron na po mga iba't pa mga bagay pong nagaganap. Bagi sa panahon po namin ngayon, ay hindi pa noon ang mga nangyayari. Ang kailangan lang pa noon, kami ay manatili, kami ay magpatuloy na maglilingkod sa iyo. Kami, Panginoon, ay mabuhay sa iyong kalooban. Kami ay mabuhay ayon sa iyong mga utos. Kami ay mabuhay ayon, Panginoon, sa katotohanan. Upang sa ngayon, huwag kami magayat manilang at huwag kami maligaw ng sino man at anumang bagay na nangyayari, Panginoon, sa lupang ito. Panginoon, dahil nga po, ikaw ay malapit ng dumating. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay nagpapaalala at aming kaisipan ay ginigising upang kami, Panginoon, ay mamon sa katotohanan. Kami ay mabuhay sa iyong kalooban. Tatagpuin mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa anumang dako ng aming bansa ito. Tatagpuin mo, Panginoon, ang lahat ng mga nanonood at nakinig, Panginoon, at nakisabay sa aming pong gawain sa ubang ito. Pagpalain mo po sila, Panginoon, anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang pangailangan, anuman ang kanilang mga naramdaman, katagpuin mo po sila, Panginoon, ang lahat ng mga tao na ikaw lamang, Panginoon, ang pag-asa. Ikaw lamang, Panginoon, ang kailangan makapagbigay ng tulong sa kanila. Katagpuin mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangailangan. Kung sino man, Panginoon, ang dumaras po ng mga iba't ibang ramdaman, sila po ay iyong pong pagalingin, Panginoon. Sa mga pinasasamang pangailangan, iyo pong katagpuin ang aming bansa, iyo pong katagpuin ang mga anak mo, Panginoon, na kailangan po ng panalapit. Mga pagkain ng araw-araw po sa misa, iyo po katagpuin, Panginoon, ang iyong mga anak. Sila po'y tulungan, sila po'y ingatan, sila po'y aliwin, sila po'y bigyan ng kalakasan, sila po'y bigyan ng mga tulong na nagmumula pa sa iyong banal na trono. Panginoon, pagpalain mo po sila. Ang lahat ng mga nito, Panginoon, sa loob ng church, ang mga naroon, Panginoon, sa ibang mga lugar, ang mga naroon sa mga tahanan, Panginoon, sila po'y katagpuin mo rin. Sila po'y iyong pong yakapin. Sila po'y iyong pong tulungan. At sila po'y patuloy mo rin ingatan. Pagpalain sila, Panginoon. Pagpalain kami lahat. Dahil ang Diyos sa amin pong pagkatapos ay sa iyo aming ibinabalik ang lahat ng kalahalian, kapulihan, karangalan, kalakihan, kapalihan
Padakilang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, pagpalit po ang bawat isa sa Panginoon ng Anak at ni Espiritu Santo, alam niyo sabi, Amen. Magandang